Ito guys, good morning po sa ating lahat. Meron tayo ngayong Poly Chip 1 na makina. Ayan, napakasariwa, walang katagas-tagas. At tingnan nyo naman, napakaganda ng makina. Ito guys, naghahalo umahalo yung diesel sa makina. So ito, bakit natin masasabi na mahalo? Kasi dito lang guys sa ating dipstick, ayan, napakarami na lang kanyang langis. Ayan. Ayan po yung ating langis. Hanggang dito lang sana yan guys, sa butas na to. Ito yung una. So ito yung pangalawa. Hanggang dito na siya guys, ayan. Ayan, hanggang dito na yung kanyang langis. So napakarami. At saka maano natin yan guys, kasi amoy krodo yung kanyang langis. So ayan po, naamoy ko po, amoy krodo. So ibig sabihin, naghahalo talaga. At saka dumami talaga siya. Ito guys, kasi ito dati guys, chininsil ko na to mga 2 months, and then ngayon ganun pa rin siya, naghahalo pa rin, dumadami pa rin siya. So ayan yung ating gagawin. Ayan, napakarami hanggang dito. Hanggang dito lang sana yan guys, kaso hanggang dito na siya. Ayan, hanggang dito yung basa. So yun, ang laki ng dinadagdag niya. At ito guys, bali ang gagawin natin, tatanggalin natin yung ating mga nozzle na 4. So ngayon, ako na magkakalas nito at yung ating nozzle, tapos dadalhin na lang natin sa pagawaan. Magkakalas, ako na lang magkakabit. Bali ang gagawin ng calibration dito ay i-check lang nila o may gagawin sa mga nozzle dito. At syempre guys, pagka ito na palitan na natin, o pag ito nagawa na natin guys, sasama na rin natin ang chain seal yan para ma-monitor natin kung nagbabago pa rin yung ating langis, kung humahalo pa rin yung ating diesel sa ating langis. So yun, para ma-monitor ulit natin at sigurado magaspang na yung ating langis niyan, gawa ng nahaluan na siya ng krodo. So kailangan pa rin natin talaga chain seal pagka nagawa ito ating nozzle. Lang. At ito na guys yung ating injector. Ito, dadalhin natin sa paggawaan to guys, yung ating injector. Dapat. At yan guys, ito na po. Napalinis na natin yung ating mga injector. Ngayon guys, sabi ng manggagawa po rito sa ating mga injector ay wala daw po silang napansin na problema dito sa ating mga injector. At wala din naman po, sabi wala daw oil leaks dito sa ating mga injectors. So ngayon ang gagawin natin ay kakabit natin to, tapos sabay chain seal na natin. And then obserbahan natin yon sa mga 3 araw kung nadagdagan siya ng langis. So yun ang obserbahan natin guys. Kasi kung hindi natin to unahin, may kamahalan kasi guys yung ating injection pump. Kung yan ay ipapakalibre natin o ipapagawa, ang sabi ng manggagawa, aabot daw ng 13K pag nabuksan yung ating injection pump. So syempre ito ay rotary guys na injection pump. So syempre may kamahalan yun, kaya hindi muna tayo pupunta doon sa injection pump. Dito muna tayo sa first step, kundi ito muna ang nozzle muna ang gagawin natin. Ngayon pag hindi talaga kaya ng nozzle, doon na tayo sa injection pump. May kamahalan kasi ang injection pump pag pinagawa. Kaya first step ito muna, second step doon na tayo talaga sa injection pump. Sana po makuha po dito sa nozzle na ito ang problema. Ito po ang pagpagawa po nito. Nung dinala ko po ito guys, 1-2 ang singil sa akin. Depende po yan sa mga manggagawa o sa calibration center kung magkano singil nila. Iba-iba po yung singilan yan. Guys, ang ginawa ko po ay hindi ko na po tinanggal yung ating mga tubo. Bali, iniwas ko lang to, hinawi ko lang siya ng konti para ang kailangan lang naman ay mailawas yung mga nozzle na yun. So hindi ko na po tinanggal itong mga tube para hindi mas malaking trabaho. Kasi pag tinanggal pa natin yan, maraming kalasin, maraming tanggalin. So ang ginawa ko ay iniwas ko lang to. Yun lang ginawa ko para madali lang siyang tanggalin. Madali din nating maibabalik yung ating mga nozzle.
yan, tawag yan. Hanap mo nito rin, ba't hindi kayo pumunta kanina? At ito na guys yung ating nakolekta na na langis. So ayan, napakarami. So ibig sabihin hindi po normal yan. At talagang makikita niyo naman guys, ito napakalabnaw. Ibig sabihin krudo po yan. May halong krudo talaga yan. Kasi dapat hindi ganyan ang tulo niyan kung walang krudo yan. Kung langis lang na puro yan, hindi po ganyan ang bagsak ng ating langis. Ayan, napakalabnaw yan. Ito pa. Bali ito yung nakonekta natin lahat. Na langis. Yan pa. So dito pa lang sobra-sobra na to. Para sa isang makina na ito na for chip 1. Dito pa lang. So ito halos krudo na lahat yan. Pati yun. Then ito pa lang sobra-sobra na to para dito sa makina. At syempre magpapalit tayo ng oil filter. At ito na guys yung ating ginagawa na for chip 1. Bali ito guys, nakabit ko na po yung ating mga mga nozzle. Ayan po, nakakabit na po. And then isalin ko na rin po yung langis guys. Nag-chinsil na rin tayo. Ayan po yung aking pinaglagyan ng langis. Bali, umabot po guys ng 9 or 10 liters po ang nagamit natin dito na oil. And then siyempre bago na yung ating oil filter guys. So yan ang ating mga nakuha dito na langis dito sa ating makina. So yan, sobra-sobra po yan na langis na yan. Ibig sabihin naghalo na langis talaga, ay may diesel talaga yung ang ano na yan, yung ating langis. So yan, ang gagawin natin yan guys ay papandarin natin. At saka ito guys, dati ang problema nito mausok na kulay puti, white smoke kung tawagin pagka re-revolution. Yun yung nireklamo pa ng unang driver dito. Noong una talagang yun ang nireklamo niya kasi mausok. Nagreklamo daw yung mga nasa likod ng na mga tao, yung mga nasa likod nagreklamo gawa ng white smoke or mausok, masakit sa mata. So ngayon guys, ang gagawin natin ay papandarin na natin to. Ayan, check natin. Papandarin na natin yung ating ginagawa. So ayan, start natin guys. Wala akong kasama guys, kundi ako rin ang magpapandar at wala akong partner dito. So ako lang gumawa mag-isa. So bali ito guys nga pala, ito lang ang aking customer ngayon, ito lang yung aking ginagawa na unit. So walang ibang ginawa, wala akong ginawa kanina umaga kundi ito rin, nag-iisa lang yung ginawa ko guys. So maraming salamat po sa mga driver na maingat po kayo sa pagmamaneho ng aking mini-maintain ng mga truck. At sana ganun lagi, bihira yung ating trouble o kukunti yung ating trouble na pumapasok. Ibig sabihin, maganda po yung pamamalakad nyo o pag-aalaga nyo sa ating mga sasakyan. So ngayon bumibiyahe sila. Lahat yun guys, yung mga truck natin is tumatakbo. So ito lang ang napinding. Pero ito mamaya guys, mga 3:30 ay lalabas na rin to. Bibiyahe na rin to. So sana matapos ko ito ng mga around 3 na PM. So yan, at least tapos na rin naman ako. Papandarin ko na lang yan guys. So sana hindi na siya hindi na maghalo yung kanyang, hindi na sana guys maghalo yung kanyang yung ating diesel dito sa langis. Yun sana, yun lang ang problema, yung ating injector or nozzle. So yan, gagawin natin, papandarin na natin to guys. Okay, so start natin. Ako na rin ang magpapandar guys at wala akong kapartner. Nasa rescue yung aking kasama. Partner, sana ingat ka dyan sa rescue. Nasa Bulacan po siya. Ingat po sa biyahe at ngayon masama ang panahon, tag-ulan at may bagyo. So start natin guys. At yan, umandar na siya guys. Yun, umandar siya. So, check natin. So yan, okay yung kanyang andar. Wala po ito problema guys.
Ang problema lang talaga, yun lang yung mahal yung ating diesel sa ating engine oil. Yan, head natin. Yan, napakaganda yung kanyang makina. Napakatining. Saka ito guys, ang problema nito, pag ito nire-revolusyon, ito na yung sinasabi ko na mausok na kulay puti or white smoke. So ito guys, ang gagawin ko ay tututok ko yung camera dito sa ating tambutso kung ganun pa rin siya o mausok pa rin. So i-revolusyon ko ngayon kung mausok pa rin ang ano nito, tambutso. White smoke po yan, pagka nire-rev ko, talagang kulay puti ang lumalabas dyan or bumubuga. So ito i-revolusyon ko guys. At sana mawala na rin yung usok na yon. So yan, wala na po guys yung usok niya. Bali yung usok na lumalabas ay kulay yung ano na talaga, yung ano niya, yung nandito sa loob ng ating muffler o alikabok. Pero yan, walang usok na kulay puti. Yan, so sana hindi na maghalo yung diesel nito sa ating makina. At yan guys, ang tabayan na natin, after 3 days, check natin ulit yung ating engine oil kung tumaas siya doon sa level. Kasi yung guys, yung level niya is hanggang doon lang sa pangalawang butas ng ating dipstick. So pag lumakpas ulit yung doon guys, ibig sabihin, umahalo pa rin yung ating diesel sa ating engine oil. So yun ang tabayan natin guys. Sana hindi na maghalo. And then, ang magiging part ko nito guys, kung ganun pa rin yung kanyang issue, at sigurado, yung pangalawang part na to, wag naman sana kung magiging part to, yun na yung ibababa na yung injection pump guys. So no choice tayo, kundi baba na yung injection pump. Yung part 1 o yung unang video ko, yun pa lang yung ano pa lang tayo, diagnose. O first step, pang-second step, yun na yung ibababa natin yung ating injection pump. Medyo may kamahalan, kaya dito muna tayo sa first step. Second step, yun na yung talagang major na o malala na talaga. Doon na natin ano yung problema na yun. So yun guys, okay na po siya. Wala ka problema. So ito, makakabihan niya mamaya. So yun guys, ang gabi lang ang video. Maraming salamat po. Bye bye po.